Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin sa buong araw. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating devotional na may pamagat na Nearness of the End. Ito po ay galing pa rin sa devotional book na From the Heart, October 29. Ang ating pong key text ay makikita sa Daniel 12:1. Ang sabi dito, "At that time Michael shall stand up, and there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation, even to that time." Troublous times are right upon us. The fulfilling of the signs of the times gives evidence that the day of the Lord is near at hand. The daily papers are full of indications of a terrible conflict in the future. Bold robberies are of frequent occurrence. Strikes are common. Thefts and murders are committed on every hand. Men possessed of demons are taking the lives of men and women and little children. All these things testify that the coming of Christ is near at hand. Sinasaad po dito, mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, ang mga senyales ng pagbabalik ni Jesus ay napaka-evident na po napaka-rampant na po ang mga pangyayari katulad ng mga karahasan, pagnanakaw, protesta, mga krimen. So, ito ay isang paalala na din sa atin na maging handa na tayo. Maging handa tayo sa ating spiritual na aspect para sa kanyang pagdating. Kasi sobrang pasama na ng pasama ang mundo natin ngayon. The doctrine that men and women are released from obedience to God's requirements has weakened the force of moral obligation and opened the floodgates of iniquity upon the world. So, kapag po ang mga tao ay parang hindi na nararamdaman ang obligasyon na sundan ang kagustuhan ng Diyos o ang moral na alituntunin, ito talaga ay maaaring magdudulot ng mas maraming kaguluhan at masamang gawain sa mundo. Kasi sa panahon po natin ngayon, parang normal na lang ang gumawa ng kasalanan. 'Di ba? Parang normal na lang ang pumatay ng tao. Kahit pa nga sariling pamilya pinapatay nila 'di ba? Tsaka parang normal na lang ang pagnanakaw. At malinaw po na isa itong moral na paglabag, no? At kung maraming tao ang nagsasagawa ng mga gantong bagay, ay ito talaga ay magdudulot ng kaguluhan at hindi makatarungan na kalakaran sa lipunan. 'Di ba? At sadly, nangyayari na nga po ito sa ating society ngayon. Courts of justice are corrupt. Rulers are actuated by a desire for gain and love of sensual pleasure. Intemperance has beclouded the faculties of many, so that Satan has almost complete control of them. Jurists are perverted, bribed, deluded. Drunkenness and revelry, passion, envy, dishonesty of every sort are represented among those who administer the laws. So, ipinapahiwatig po dito na ang katiwalian at pagnanasa para sa sariling kapakinabangan ay umiiral sa mga hukuman at sa mga pinuno. So, ang pag-i-indulge po sa mga sensual na kaligayahan ay nagdulot ng kawalan ng katuwiran at kaalaman sa marami na nagbibigay daan para kay Satanas na magkaroon ng halos ganap na kontrol sa kanila. So, ang mga jurists, ang mga professional sa batas ay parang nawawala na ng integridad sa sistema ng batas. So, ipinapakita din dito ang iba't ibang bisyo katulad ng pag-iinom, kasiyahan, pagnanasa, inggit, at hindi tapat na asal sa mga taong may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga batas. Justice standeth afar off, for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. People are rushing on in the mad race for gain and selfish indulgence, as if there were no God, no heaven, and no hereafter. So, sabi po dito na hindi na matagpuan ang katotohanan kahit saan at ang mga tao ay hindi na mapagkakatiwalaan. So, parang ang mga tao ay naghahabol na lang sa kanilang pansariling interes at kaligayahan ng para bang wala ng Diyos at wala ng langit.
The time of trouble, such as never was, is soon to open upon us, and we shall need an experience which many are too indolent to obtain. It is often the case that trouble is greater in anticipation than in reality, but this is not true of the crisis before us. The most vivid presentation cannot reach the magnitude of the ordeal. In that trial, all must stand for themselves before God. At sinasabi po dito na may isang napakamatinding pagsubok na hindi pa nangyari noon na siyang mararanasan natin sa future. At ipinapakita nito ang pangangailangan natin para sa isang malalim na pananampalataya at personal na karanasan sa Diyos. Kasi sa krisis na ito, ang hirap at ang pagsubok ay sobra-sobrang malupit at walang sinumang makakapagrepresenta para sa atin. Lahat tayo ay kailangang magtayo ng sariling relasyon at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Now, while our great high priest is making the atonement for us, we should seek to become perfect in Christ. Not even by a thought could our Savior be brought to yield to the power of temptation. Satan finds in human hearts some point where he can gain a foothold. Some sinful desire is cherished, by means of which his temptations assert their power. But Christ declared of himself, "The prince of this world cometh, and hath nothing in me." So, sinasabi po dito na habang si Kristo ay nag-aalay po ng kapatawaran para sa atin, dapat tayo ay magsusumikap din na maging perpekto sa Kanya. So, kasi si Jesus, isa siyang perfect example na nung nandito pa siya sa lupa. So, wala siyang kasalanan at hindi siya naaapektuhan ng tukso ni Satanas. At tayo, may mga bahagi ng puso natin kung saan natutukoy ni Satanas, kung saan tayo mahihikayat. Kagaya ng mga masasamang pagnanasa, mga ganyan. So, ang layunin ay maging katulad ni Kristo, na walang bahaging nauugma sa kanyang kalikasan ang mga panukso ni Satanas. Satan could find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. He had kept his Father's commandments, and there was no sin in him that Satan could use to his advantage. This is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble. So, si Satanas ay hindi siya nakakahanap ng anumang kasalanan o kahinaan sa anak ng Diyos na magagamit niya para manalo. Dahil tinupad na ng anak ang mga utos ng kanyang ama at wala siyang kasalanan na magagamit ni Satanas laban sa kanya. So, ang ganito pong kalagayan ay dapat makuha ng mga tao o natin na nais tumayo sa panahon ng pagsubok. So, sa ating devotional ngayon, mga kapatid, nagsasaad dito na kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya, lalo na napakalapit na ang time of trouble na hindi pa kailanman nangyayari dati. Dahil napakalapit na po ang pagdating ni Jesus at sa pagdating niya, sabi nga po sa Lucas, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. So, tanungin natin ang ating mga sarili, kapag ba dumating yung panahon ng matinding pagsubok o kahirapan, lalo bang lalakas ang ating pananampalataya o kaya hihina or worse, mawawala? Kasi sa panahon natin ngayon, lantaran na po ang mga senyales ng kanyang pagbabalik. 'Di ba? At mayroon ding mga tao talaga na hindi pa naniniwala or hindi naniniwala na siya ay malapit na. Kasi may kakilala ako na parang di na siya nag-church kasi ang tagal daw bumalik ng Panginoon. Kasi sabi pa daw yun ng mga lolo't lola niya na malapit na dumating, hanggang ngayon, wala pa. Pero sabi nga po diba sa Romans 11:13, sabi, dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo, sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una, nang tayo sumasampalataya kay Jesucristo. So, kung sinasabi ng mga tao noon na malapit nang dumating si Jesus, paano na lang kaya ngayon? So, sobrang lapit na talaga,
So, wag lang tayong ma-bored na mag-antay sa pagbabalik ni Jesus. Dapat ay we should patiently wait, no? Kaya tayo Adventist, 'di ba? Kasi nag-aantay tayo sa kanyang second coming. So, kumbaga tayo ay waiter kasi we are waiting. So, ano bang ginagawa ng isang waiter sa restaurant? They serve, 'di ba? So, tayo din po habang tayo ay naghihintay, tayo ay maglingkod sa Panginoon. At kailangan din po nating pagsisihan ng ating mga kasalanan, kasi sabi sa Matthew 3:2, repent for the kingdom of heaven is at hand. At kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga babalik si Jesus. Wala tayong exact date, no? Kasi pati yung mga anghel, pati si Jesus, hindi niya alam kung kailan siya ipapadala ulit dito sa sanlibutan. So, kailangan lang nating maghanda. Kasi sabi po sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. So, yan lamang po. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.